Umarangkada na ang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development sa iba't ibang bahagi ng bansa sa ilalim ng Uplift Assistance Program. Si Bien Manalo live mula sa DSWD Main Office. Bien? Zay, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi magagamit sa pamumulitika ang pamamahagi ng ayuda nitong Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Assistance o yung Uplift Assistance Program. Zay, sabi ng DSWD, palalakasin nila ang anti-EPAL o credit grabbing rules sa aid distribution. Social workers ang magsisilbing primary line para mapigilan ang mga politikong e-EPAL. Sa digital platforms at e-wallets, idadaan ang ayuda. Kamakailan lang ay nagsimula na ang DSWD sa pamamahagi ng ayuda sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mahigit 30 milyong Pilipino sa buong bansa ang target na matulungan. Makatatanggap sila ng 2,000 piso kada buwan hanggang Disyembre yan. Sumatotal, 12,000 piso ang kanilang matatanggap sa loob ng 6 na buwan. Tulong ito sa ating mga kababayang lubhang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at langis dahil pa rin sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Kabilang sa kanila ang mga walang gutom at 4-piece beneficiary at mga employed na kumikita ng hindi hihigit sa 20,000 pesos base yan sa community-based monitoring system ng PSA. 55 billion pesos ang inilaang pondo para rito. Ito ay inilabas dahil kinakailangan nating protektahan yung ating pong mga kababayan, especially the most vulnerable sector, from the impacts nga of the ongoing energy emergency. At dahil dyan sa Uplift, nabuo yung mga iba't ibang mga programa at serbisyo, hindi lamang po na nung ipinapatupad ng DSWD, but ng iba pang mga government agencies. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Nanawagan din ng ilang mambabatas ng karagdagang tulong para sa mga pasahero at tsuper na lubhang apektado ng krisis. Dapat tanggalin. Gaya po ng regressive taxes, gaya ng excise tax at VAT, na essentially consumption taxes sila, dapat po hindi na pasanin yan ng mamamayan. Zay, ilang araw naman bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ipinagmalaki ng DSWD ang kanilang mga accomplishment. Kabilang na nga dyan itong paglaban sa gutom at malnutrisyon, maging ang pamamahagi ng ayuda sa ating mga kababayan na lubhang naapektuhan ng krisis. Zay. Yes, Bien, ano ang naging basis ng DSWD sa 2,000 pesos na financial assistance ng Uplift? Zay, ayon sa DSWD, base sa pag-aaral, lumalabas o nakikitang sapat na ang 2,000 piso para ma-restore o mapanatili yung nawalang purchasing power o yung purchasing value dahil sa krisis na nararanasan ng ating mga kababayan. Payo naman ng DSWD sa ating mga kababayan na nais mag-avail ng tulong ay makipag-ugnayan lamang sa kanilang tanggapan para maiwasang mabiktima ng mga manloloko at ng mga scammer. At yan ang update mula rito sa DSWD Main Office. Balik sa iyo, Zay.